Ako po si Armin Tanto ako. Student po kasi ako ng San Beda College. Nag-conduct po kami ng research regarding sa theology namin subject. Project ba yan? Project. Sarang ano po yung regarding po sa live-in couples po. Ayun po, tanong ko lang po sana kung gano'n po kayo katagal as live-in partner. 2 years. More than 2 years. Mga ano ba? 2 years and 3 months. 2 years and 3 months. Alam po ba ito ng magulang nyo or kahit relatives? Ako, sa side ko, alam siya ng mami ko. Okay naman siya. Kasi wala na kasi yung father ko. Tapos, yun sa'yo. Sa akin naman, pati na yung mga magulang ko. Pero alam din ng mga kapatid ko na nag-live lang. Meron po ba kayong balak magpakasal anytime soon? Hinihintay ko lang yung proposal niya. Isa pala. Actually, may plano na kami. Kaya nga kami nag-live-in kasi para makatipid, makaipon, makapagpakasal. Tsaka kasi, di ba, yung iba, nagpapakasal agad, ganun, tapos naghihiwalay din. At least ito, alam na namin ugali ng isa't isa, alam na namin yung lahat ng bawal ng isa't isa, ganun. So, may rin kami kung hanggang saan din yung pasensya namin sa bawat isa. Paano po yung mga gastusin niyo po sa bahay po? Paano po yung toka-toka niyo? Ang rin naman, pareho naman kung nagtatrabaho. So, hati ka. Practical lang ngayon, dalawa kami. Hati lang kami. Ano pong mga natutunan niyo po as kung nauna po yung pag-living couple niyo kaysa magpakasal po muna? Mas naging open na kami sa isa't isa. Ayun, abaan yung pasensya. Ano ba? Yun, alam na rin namin yung isa't isa. Sa akin, tingin ko pareho lang mag-live-in saka mag-asawa. Ang pinakaiba lang niya, mayroong God's blessing pagkasal kayo. Papeles lang din, pag sa civil, gano'n. Pero kayong dalaw lang din naman yung magsasama pag gano'n. Paano po sa mga ibang couples po na ibang tao, ano pong mas sasuggest nyo sila kung mag-live-in po muna silang partner o sunod niyo po o magpakasal na po muna as Para sa akin, ano mas makakabuti po sa wag muna magbuntis agad yung mga ayun, kasi mahirap ang buhay ngayon. And, para talaga sa akin, mas okay yung na-practice na nag-live-in muna kayo. Kasi, para, alam niyo na talaga, sobrang kilala niyo yung isa't isa, wag magmadali magpakasal. Pero, syempre, dapat magpakasal pa rin. Saan depende sa sitwasyon nila, saka saan sila komportable. Dahil, hindi man pwedeng okay sa amin, okay din sa kanila. So, pero mas sa tingin ko, okay. Hindi naman sa okay. Kasi depende yun kung okay yung explain yung depende Pakikisama. sa mapagkakasunduan nila. Yun. So, it's either magpakasal o nasaan lang naman yun. Sila naman yung magsasama. So sir, nagtatanong lang po ma'am, ano po yung sabihin po sa inyo ng sacrament of marriage? Sa pagkakaalam niyo po, sa pagkaka-experience niyo, kung meron pa kakilalang naranasan po yun agad? Para sa akin yung sacrament ng marriage is parang union sila talaga ng dalawang mag-partner. Para maging united sila as one. Kasi dapat yung way of thinking nila, pati basta yung patience sila mas haba, siyempre dapat mas center pa yung relationship nila si God. Pag kasal ka kasi sa simbahan, parang dagdag na rin na witness sa inyo si God. Mas legal. Pero halos yun ang din yung nadagdag. Wala rin siya halos pinagkaiba sa civil marriage. Na kasal kayo sa papeles and syempre sa legal din sa mata ng tao. Kasi iwas chismis din ang sabi niya na ito, nagsasama lang yan dahil baka nabuntis or gano'n. Pero yun din talaga. Sa inyo po sir, Sa akin, importante yung kasal.
kasal sa simbahan kasi bilang Katoliko, yun yung pinaka union ng mag-asawa ang ikasal sa harap ng Diyos. Ayun. Tapos witness siya. Maraming salamat po, ma'am. Sa parang oras niyo po. Salamat po. Uy, mukhang ayusin mo nga.